Alam mo ba kung anong oras na, Elise? Dad? Saan ka nagaling? Dad, galing po ako sa bahay ng classmate ko kasi may tinapos po kaming school project. Dad, akit na po ako. Tutulog na kasi ako. May pasok pa ako bukas eh. Good night po. Ano? Ate, bakit mo ginawa yun? Bakit mo pinahamak yung anak mo? Fiori, tumigil nga sa paligid mo. Nakikita mo ba kung saan tayo nakatira? Hindi ito ang gusto kong kahantungan ng anak ko. Hindi ito ang buhay na gusto ko para kay Elise. Kaya mo siya sinumbong kay Carlos. Ate, kilala naman natin yung lalaking yun. Baka kung anong gawin niya sa pamangkin ko. Patawarin ako ng Diyos, patawarin ako ng anak ko. Pero tama lang ang ginawa ko. Ayokong isang mahirap lang na lalaki na katulad natin, na mahirap pa makatuluyan ng anak ko. Hindi ako papayag na masira ang kinabukasan niya. Uy! Ano yan, ha? Bigay ho ni Elise. Ha? Girlfriend ko na ho siya, la. Ba, binata na talagang apo ko, ha? Teka, ang babata pa ninyo. Kailangan magtapos mag-aral, ha? Wag ho kayong mag-alala, la. Marami pa naman ho kaming plano ni Elise sa buhay namin, eh. Kaya kung yayayain ko man ho siyang magpakasal, malayo pa ho yun. Dapat lang. Kailangan ko muhon ng iangat ang sarili ko para maging karapat-dapat ho ako sa kanya. Tumpak! Paano si Sir Carlos? Hindi ka ba natatakot sa kanya? Ako natatakot. Carlos, nagtatampo ka pa ba sa akin? Sorry na sa mga nasabi ko sa'yo. Hindi yun ang iniisip ko. May iba akong inaalala. Ano? May tumawag na babae kanina. May sinabi siya sa akin tungkol kay Elise. Anong sinabi? Sana hindi tama ang sumbong niya. Dahil sinasabi ko sa iyo, P, makakapatay ako ng tao kapag totoo yun. Makakapatay ako ng tao. Sir Carlos,